So I'm back mga kaiksena at ito na nga, ito na. Nako, kilala nyo ba kung sino yung nasa screen? Oh, ayan, nakasulat naman, di basahin nyo. Siya lang naman yung nakadebate nung isang abogado nung nakaraan. At siya lang din naman yung madalas na nagpo-post tungkol sa kanyang mga Tweety Bird sa Facebook. Ayan, walang iba si Attorney Jesus Palsis. Ayan. Ano meron? Nako, ito may pasabog pala to si Attorney Palsis. Alam niyo ba yung tungkol sa Peanut Gallery? Nako. Buti na lang ako, hindi rin naalok. Charot. Akalain nyo, gusto din pala siyang kunin na maging anchor pero tinabla daw niya. Oo. Aba, sayang naman, Attorney Palsis, oh. Di sana trending ka din. Di ba? Tapos, we're not nepo babies. We're not nepo. Mukha lang. Ngayon, nawawala na. So, eto na nga mga ka-eksena. Mga pasabog ni Atty. Jesus Palsis patungkol dito sa PGMN na kung saan nag-extort ng 350 to 300 million pesos para sa video patungkol daw kay dating Speaker Martin Romualdez. So, ito mga ka-eksena, sa mismo tawag dito, siya mismo ang magkikwento para sa inyo. Nasa linya, pasok, attorney. Pag-usapan natin ang umano'y tangkang pangingikil ni Franco Mabanta at ang sistema na ginawa ng Peanut Gallery Media Network. Makakausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Jess Falsis. Attorney Falsis, magandang hapon po and welcome sa Arangkada Balita. Good afternoon, Ma'am Nina and Sir Jack. Okay, Attorney Falsis, unang tanong, bilang isang political vlogger, ano ang masasabi niyo at sang-ayon ba kayo sa mga ginagawa or ipinapublish ng PGMN? Ako hindi. Ikaw ba yung tinatanong, direct? Well, hindi nyo na itatanong, Ma'am Nina, but I was invited to be a PGMN anchor noong 2024 to be one of the founding anchors ng PGMN and I declined. And the reason why I declined, hindi po natin tinanggap na maging anchor is because nagkaroon ng presentation noon sa akin at sa ibang mga kasamahan ko noon na ini-invite nila. Si CJ Hiva was nandun, Orion Perez nandun. Ano? Si Ayon Perez nandun din? Sabi ko sa inyo eh. May presentation si Franco Mabanta noon sa amin na ang profit sharing model ng PGMN aside sa monetization ng Facebook or YouTube. So kunwari may gagawin kang video, pag in-upload yan, pag pinublish yan sa Facebook, sa YouTube, kung ano yung monetization noon, depende sa views, depende sa ibabayad ni YouTube or ni Facebook, may share ka. So that's legitimate. Legitimate yan kasi ano yan eh, ganun naman, that's how social media platforms work. So trabaho yan, content creation. Pero nung same meeting po na yon, ang concern ko kasi kaya hindi po ako tumuloy sa PGMN is meron ding sinabi noon sa akin si Franco personally na if you bring in a political client, you can get a commission doon sa ibabayad ng client. So ano po yan, personal knowledge ko po yan na yun po yung isa sa mga monetization or profit sharing models ng PGMN. So ang tanong niyo po is ano bang opinion ko sa PGMN? Nako. Eh di, yun na nga mga kaiksena, ang dami na nagko-comment niya, matagal na eh, na ACDC. O, attack and collect, defend and collect. Nakaw. Tsaka kung maaalala ninyo mga kaiksena, sa mga nagdaang kong vlog, meron ako sa inyong binablind item, di ba? So, wala tong pinagkaiba. Baka mamaya, customer din nila yun eh. Sinasabi kong politiko eh. Na gumagastos talaga ng milyon para kumuha ng mga tao. Oo mga kaiksena. Ewan ko, matatandaan nyo kung sinabi kong, kung sino sinabi kong politiko ha. Biruin nyo,
magpapasok ka ng politiko, 'di ba? Na halimbawa may lumapit nga sa'yo, nilapitan sila ng politiko, depend mo nga ako, takmo nga ako. 'Di ba? O, yung porsyento. Ang galing ah. Sana all. Nasaan ba yung tubo? Wala kayong pinagkaiba sa mga DDS vloggers din. Gusto naman, oh. Ang PGMN po, sa aking opinion, hindi po sila media network. Nasabi na po yan ng isang batikang profesor sa University of the Philippines na it's really more of a digital media na content creator, hindi naman yung traditional journalism na may layers of review, may editorial review. Ito kasi, ano lang to one-man show usually. Yung scriptwriter, yung researcher, yung anchor, yung content creator, ay yung ini-invite ni Franco. Like si CJ Hero, of course, may magsushooting sa kanya, merong cameraman or merong mag-edit, pero yung standards of journalism na editorial review and investigative research, hindi po yan present sa PGMN. It's just a media network in name, but it's actually just like any other content creator. And hindi masama po yung content creation, no, in general. But in this case, because sometimes they pass themselves off as a legitimate or traditional media network, doon yung nagkakaroon ng confusion or conflation, especially when a lot of the times ang PGMN po ay nagkakalat mismo ng either fake news or misleading. Ay, marami daw fake news yung PGMN. Tsaka tawag dito, halatang halata yung biases nila. Kaya hindi ako nagtataka mga ka-eksena kung bakit nandyan si Rowena Buangson, nandyan si Greco Belica, at tsaka si Regal Shocker o si Regal Oliva. Di ba yung dalawa, DDS, literal. Si Guanzon, pilit sinisiksik yung sarili bilang DDS, na sinusuka naman siya, di ba? Sa tingin nyo kaya mga ka-eksena, pumasok o napasok yung hindi, pagtitimbangin mo talaga lamang yung mga story nila patungkol sa mga DDS na bias. 'Di ba? Bukod pa yung anchor na sinabi ko yung programa nila, alam mo na bias. Sasabihin pa nila hindi funded nito, hindi funded dito, mali-malita ang kinukurakot nyo. Balita or propaganda na commentary that they package as news. So, ang PGMN po, with all due respect to them, of course, they would insist that they're a media network. Pero sa lahat po halos ng nasa industriya ng journalism, ako hindi po ako journalist, pero nandito po ako sa industriya ng commentating. Ako, I don't call myself as a journalist. Hindi, journalist ka, sabi nila basta meron daw tayong microphone, may ilaw ko nga, ang ganda dalawa Tapos maayos na setup, journalist na tayo niyan, sabi ng PGMN. Di ba, ang tanga? Ganun pala standard ng pagiging journalist, ganun lang okay na. Always just call myself as a commentator. Ang PGMN po, hindi po sila journalists. Sila po ay mga commentators. Kagaya ko, commentators lang din ako. Nabading. And wala namang masama kung commentator ka. Pero kapag may pera nang involved, kasi napapansin natin, wala naman nagde-defend sa kanila na ibang legitimate media network or legitimate or in general, walang nagde-defend na journalist. Oo, pansin nyo, di ba? Di kagaya nung ibang mga nai-involved na mga media network, may lumalabas na grupo ng mga abogado, may lumalabas na grupo ng mga anchors o mga broadcaster o ng mga grupo ng mga nasa mainstream, 'di ba? Para magbigay ng kanilang reaction, opinion at syempre yung kanilang pagsuporta sa kapwa nila journalist. Dito wala nga nang nagtatanggol Oops, tumutulo. Pang alin? Saan yung remote? Tanong mo kay Beng. Tumutulo ang bubong. Sana ba ako? So, ayun yun na nga. Isipin mo, wala nagtatanggol dito sa mga tawag dito, taga PGMN. Wala. May nakita ba kayo? Kasi sila lang, parang kagaya lang din namin nga sila.
Oo, sabihin na nating maayos lang ang setup talaga nila. May tawag dito, parang akala mo professional yung kanilang studio. Pero mas ito mga studio ko, ang dami ko pang tao sa likod, oh. 'Di ba? Oh, pero wala silang nagtatanggol. Kasi sila mismo yung umaatake at nagtatanggol sa sarili nila. Oh. Journalists, anchors, media network. Kasi usually pag ganyan, di ba? Kahit yung group, di ba, wala nagsabi na, inaano yung press freedom. Wala nagaganon. Sila lang ang Oo, nagsasabi. hindi katulad nung, for example, nung pinasara yung ABS-CBN, ang daming nag-defend. NUJP, Oo, di ba? PCIJ, di ba? Ito parang wala tayong naririnig sa ibang news organization. Ang kanilang press statement na ay attack on free speech or attack on press freedom ang nangyayaring investigasyon ng NBI. But we have to note, it's an entrapment eh. Hindi naman pwede matuloy yung entrapment kung hindi nag-solicit si Franco Mabanta ng ganong pera. Nakita natin yung evidence, yung video, yung surveillance, and how the entrapment was carried out. Napaka-transparent kasi dinisclose ni NBI sa media, no, sa iba't ibang network, including your network, yung mga video of how the entrapment was staged. So, kapag nag-solicit ka, hindi na kasi yun press freedom. Ano na yun paid paid speech. Ang free speech po, hindi yan pwedeng yung practice sa traditional journalism noon na hindi naman natin sinasabi santo ang mga journalists, no? Even ang mga journalists noon, they were faced under scrutiny. May konsepto po tayo ng attack and collect tsaka defend and collect. Na ang mga journalists, titira yan or magpapublish ng balita or i-withhold nila, depende kung merong patron or merong magbabayad para i-silence yung balita. So ibang issue po yun, no, sa traditional journalism. But it seems until now sa digital media, especially PGMN, which calls itself a media network, if you solicit or nag-extort ka ng bayad in exchange for publishing a story or not publishing a story, hindi na yun free speech. That's already paid speech. Attorney, di ba, ang tanong doon, sino na yung nag-finance sa kanila? Kasi pag pinanood mo yung promo na itong si CJ Hero, sinasabi, wala silang suitcases, hindi daw sila front for political dynasties, at wala daw sa kanilang nepo babies, yun yung sinasabi sa ano. So ang pupunto sa kanila ay parang sinasabi nila is yung mga donors yata. Ano ba yung pagkakaalam nyo? So based doon sa pagkakasabi nyo na business model nila na lumalabas? Hindi po sa akin dinisclose kung sino talaga yung funder or backer when I was invited to be an anchor way back 2024, no, nung walang-wala pa sila, mag-i-establish pa lang. Pero ang dating sa akin, it was just my observation, no, based on what Franco Mabanta said, na if you bring in a political client or a politician, you can get a commission dun sa ibabayad ng client, depende kung anong gusto niya. Attack video or defense, pwedeng i-promote. It's my observation. Oh, di maliwanag. Bayaran, 'di ba? Bayaran. Oh. Nasa magandang lang talaga sila. Ang talagang milyon ang bayaran. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Oh, maliwanag eh. Oh. Observation na ang PGMN, ang money model niya talaga is it's funded by politicians na clients. So, I'm not saying na itong mga susunod na sasabihin kong pangalan talagang mga kliyente ng PGMN, but we have to observe na in the run-up to the May 2025 elections, no, ito yung start-up talaga si PGMN. Bagong-bago siya, talagang nagsisimula siya sa industriya. October 2024 to May 2025, that was Sino ba tong anchor na to? Ang galing ah. Galit na galit ah. the filing of candidacy until the actual elections in May 2025. Kapag ika-canvas nyo po, kahit sino pwedeng gawin to, i-canvas nila yung mga YouTube videos ng PGMN noon, makikita natin na meron silang promotional videos promoting Senator Marcoleta for Senator, Chavit Singson for Senator. Meron silang attack video against Mayor Honey Lacuna as the Mayor of Manila. And meron silang attack video against Congressman Marvin Villo sa Quezon City. So, hindi ko sinasabing mga clients yan, no? Yung sa promotional videos. But if ganun yung sinabi sa akin ni Franco Mabanta noon, it's up to him to disclose whether or not talagang may mga nagbayad either to promote or to attack their opponents. And Attorney Falsis, on a personal note, no, Grabe, no? Tibay na mukha,
totoo naman kasi. Sinasabi na nga nito mismo ni Atty. Palsis, oh. Maliwanag pa sa alas 4. Ano oras na ba? Alas 6 na pala. Oh. So, paano po pagkakilala mo dito kay Franco Mabanta? Kasi may napanood nga akong video nakasama ikaw. Parang ano ba yun? Show po ba yun? At saka in-invite ka, baka friends rin kayo. At partner, ibang-iba itsura ni Attorney Jess Falsis doon. Hindi ko nakilala. Mukhang hindi pa kayo nakapag-ahit nung araw na yun, Attorney. Ano po kasi, with all humility, ako po original anti-Duterte ako noon pa. Since 2016, hindi ako nagbago hanggang ngayon. Consistent po tayo. But when I'm invited to debates or when I'm invited to conversations with the other side, yung mga pro-Duterte, like si Franco Mabanta at si Mike Acevedo, I go. Kasi I want to reach out to them so that yung audience din nila, when they publish the video or mapanood ng supporters nila, maririnig yung aking opinion or yung aking side. So yun yung aking intention. We're not friends. He reached out to me kasi naghahanap din siya noon ng makakadebate na anti-Duterte. Ako naman, wala naman tayong takot. Kahit sino, kahit anong oras, pwede nating idebate kung tama ba ang mga pinagagawa ni President Duterte. And sa akin, I'm confident to debate anytime. So yun po, tinanggap po natin yun. And that was not because of friendship. Yung friendship na nangyari maybe after that episode or that taping, because syempre nakilala natin yung tao. Pag nakilala mo naman yung tao, at least hindi na siya troll or hindi na siya random na tao sa utak mo. Ano na siya, nabubuhay na siya na tao. Pero hindi po kami like nag-hangout, hindi naman po kami nagkikwentuhan ng mga sikreto. Pero kilala ko po siya personally dahil nga doon sa Ang nagkikwentuhan na ng mga sikreto, si Baste at saka si Franco. Nagsishare pa nga sa bid eh. reach out niya noong panahon ni President Duterte. So yung mga nagsasabing hindi DDS, si Franco Mabanta, mali po yun. Kasi naging social media director lang po siya ni PBBM noon dahil kay President Duterte. Ang una po niya talaga na PR job or ang kanyang blogger group, yung iniikutan niyang industry or circle nun, ay mga pro-Duterte. Tandaan po natin yung mga pro-Duterte nun, ay also pro-Marcos dahil may uniteam pa or magka-okay pa noon si President Duterte and si President Marcos. Yes, oo. Baka nakalimutan Dati nga may unit team, kaya nga nanalo yung mag-tandem Pero Attorney Jess, last question na, no? What about itong na-involve na rin yung mga big name personalities, let's say Edo Manzano, James Deakin, pati si Brandon Vera, di ba? Nandyan. So ano po ang magiging effect nito sa mga personalidad na ito? Meron kaya silang legal risk or baka, they may be parang iba na yung reputasyon na ngayon, parang guilty by association. Ano po masasabi niyo dyan? Kung ako tatanungin, depende kung ano yung ginawa nila. Mali mo, nagpasok din sila. Hindi nga lang politiko, pero, di ba, meron silang ina-attacking ibang tao na ganito, kapalit ng ganyan. Hindi natin alam. Bakit nga kasi, di ba, yung kalat na kalat sa social media na pagbubura o pagtatanggal ng mga member sa GC. Kahit si Atty. Palsis, alam yan di ba, Atty.? Well, depende naman po yan sa ebidensya. Kailangan si NBI kapag nagkaroon ng cyber warrant doon sa cellphone or mga devices ni Franco Mabanta at ng iba kasi may subpoena din kay CJ Hero. We have to remember CJ Hero kasi siya yung may attack video against Marvin Rillo noon. And ngayon, siya din ang sinasabing merong attack video na ginagamit pang extort kay SMR. Siya yung parang anchor doon. Yung liability ng ibang anchors will depend on whether or not may alam ba sila sa pag-extort. Are they themselves participants na magpo-promote sila ng candidate or meron silang hindi ipapublish na story against a certain politician in exchange for money? So, it depends. Kasi makikita naman yan na may mga onting evidence na po lumalabas. Like, may mga group chat po ang PGMN na pinagtatanggal lahat ng anchors doon sa group chat kasi group chat yun para sa lahat ng anchors kahapon or nung isang araw dahil nga sa mga pumutok na balita, ang doon sa ebidensya na meron ng NBI, pinagtatanggal ang mga anchors doon sa group chat. Okay, sige po. Naku, maraming salamat, Attorney Jess Falsis. Happy weekend, sir. Good evening and good afternoon. Grabe, no, mga kaiksena. Ganyan katindi ang ginagawa pala talaga nitong PGMN. Kaya hindi tayo magtataka na ito ay managot. Talagang ma-shoot.
Ikaw ba naman pala mga kaiksena eh. 'Di ba? Ang laki-laki ng bayad sigurado. Ito mga itsura ng mga ano nila, paldong-paldo. 'Di ba? So, yun lang mga kaiksena. Magkita tayo ulit sa susunod nating video or live stream. Sa abang lang kayo. Ito po yung lingkod, nag-iisang direktor ng buhay nyo, Direk Freddy Valera. God bless and see you again sa susunod nating live or video. Bye.